Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isama din natin sa banal na misa ang mga sumusunod na kahilingan, pasasalamat. Thanksgiving ni Padre Family, Danilo Himongala, Demetrio Himongala, Amparo Himongala, Zaki, Dast, Tinab Boreto, Sponge Sprinkle by Noria Al-Shafi, Gloria Gaudia, Raylene and Richard Katapang, Paltao family, Craig and Manikil family, Pasiano Umbina and family, Arthur Aniscol and family. Special intentions Nina Lindon Plaza, Delia Gain, Rustica Pinaso, Alcomendas family, Sara Munoz and family, EJ De La Cruz, Darwin Del Rosario, OFW Kuwait for Lenny, Angelica Abayari Nur, for the birthday of Angelina Lai, prayer for the soul of Felix Padre, Crescencia Makaalay Digap, Ricardo De Luna, Lorenzo and Paulina Cruz, Francisco and Evelyn Santos, Nalwin E. De La Cruz, Edwin E. De La Cruz, Abelardo De La Cruz, Pilardo Santiago, Ricardo Maquinano, Alejandro Bangoy, Balbina G. Bangoy, Sixta Castro, Cecilio Castro, Anatolia Galera, Simplicio Galera, Cristina Bakiran, Villamor Bakiran, Sofia Taginod, Antonio and Eugenia Disagon, Guillermo and Marco Disagon, and John Rodel T. Cedron. Magsitayo po ang lahat at dasalin natin ang Oratio Imperata para sa COVID 2019. Sabay-sabay. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo sa pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami.
Mahal na Birhen ng Arabia. Ipanalangin mo kami. Manatili pong nakatayo sa pagsisimula ng ating banal na misa. Tayo ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng 3 alagad ang natatagong kalwalatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman isang kisap-mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating Kora Paroko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at sa mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nasubok ang pananampalataya ni Abram dahil sa kawalan ng anak na lalaki at tagapagmana. Ngunit binigyan ng Panginoon si Abram ng tanda na tutuparin nito ang ipinangakong bibigyan siya ng maraming supling. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, nabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nananalig si Abraham at nang dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay ko sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ikalawang pagbasa, iniikayat ni Pablo ang mga Kristiyano na magpakatatag sa kanilang pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakatitiyak silang magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay may kapangyarihang baguhin ang lahat ng nilikhang bagay sa langit at sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila ay biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking inirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo na ang gagawin niyo. Very good. So, welcome sa ating pagdiriwang ng ikalawang linggo ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Kasi dalawa ang Pasko natin. Pasko ng pagsilang at Pasko ng pagkabuhay. May connection po ito, no, di ba? From birth to resurrection. Kaya nakapaloob po dito yung history of our salvation, ang kasaysayan ng ating kaligtasan. So yung kasaysayan na yan ay nagpapatuloy po. Kaya we remember what we have done, what Jesus have done. 'Di ba? Sabi niya doon sa misa, alalahanin niyo ako sa aking mga ginawa para sa sa ikaliligtas ng sanlibutan. Kaya yung pagliligtas na ito ay patuloy po. Kaya itong ginagawa natin ay paanyaya po ng kaligtasan. Kaya may mga pagkakataon po sa simbahan na iba-iba po yung mga season, no? Hindi 4 seasons, no? Ilan lang ang season sa simbahan? Ilan? 3. Ordinary time, Lent, ngayon Lent, at Advent. Yung kapaskuhan, Kaya yun yung ating mga sinasabi nating nakakadagdag sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya. Kasi kailangan habang tayo nakikiisa sa mga pagdiriwang, nakikinig sa salita ng Diyos, tumatanggap ng katawan ni Kristo, dapat nakikita na mayroon tayong paglago sa ating pananampalataya. Kasi kung wala hong epekto ito sa buhay natin, anong saysay nito mga ginagawa natin? Lalo na nga po itong pinaka, Pasko ng lahat ng Pasko, the feast of all, itong Pasko ng pagkabuhay. Kaya yun yung pinaghahandaan natin ng 40 days. Kailan nagsimula yung ating Kwaresma? Dali. Sorry, nandiyan ka birthday mo Kailan nagsimula? As Wednesday, no? Nagsimula. So nakakailang araw na tayo. Kaya mahaba-haba pa ho itong paghahanda natin. Kaya yung pagdating ng Holy Week, lalo na po itong ginagawa natin na araw-araw na 40 days, tapos dadating tayo sa Holy Week, ang pinakatampok po doon ay ang Easter Vigil. Kailan yun? Anong tawag natin doon? Sabado de Gloria o Sabado Santo o Black Saturday. So yun po, dapat lahat po tayo nakikiisa sa pagdiriwang na yun. Kaso ang nangyayari, wala pa ho sa kalahati nito yung nagsisimba pagdating ng Easter Vigil. Kasi ano yung saysay ng ating paghahanda kung hindi natin gagawin yun, yung pinakatampok. Yes, merong Easter Sunday. Pero before Easter Sunday, there is Easter Vigil. Na kung saan nandun yung pagbibinyag ng mga bata at pag-awit ng ng exalted, kung paanong iniligtas ng Diyos ang lahat sa kaligtasan sa pamamagitan ng magandang awit. Kaya yun ini-invite po natin tayong lahat. So, pakitingnan yung mga katabi ninyo ngayon. Tandaan niyo yung mga mukhang yan. Sa Easter Vigil, makikita natin dapat sila. No? O sasabihin kasi natin, paano Father, may pasok? Magsakripisyo naman tayo.
para maging mas ano ho yung ating pagdiriwang, may kasamang mga sakripisyo dapat eh. Yung pananampalataya na. Kagaya ngayon po, ano yung pagbasa natin? Tungkol sa pagbabagong anyo nino, Kristo, yung transfiguration. Kasi ito yung kumbaga sa ito yung patikim. Ano mangyayari kay Jesus pagkatapos niyang gampanan ang lahat ng mission niya? Yung magiging glorified yung kanyang body o luluwalatiin. Kaya nagningning, naging busilak ang kulay ng kanyang katawan. Kasi kaya ang doon, hindi yung transformation na nangyari kay Kristo, kundi transfiguration lang, ika nga. Kasi nga, wala naman dapat baguhin kay Kristo sa ugali niya di ba? Kasi siya ay Diyos at taong totoo. At siya ay pinanganak na walang bahid ng kasalanan, kagaya ng kanyang ina na si Maria. Kaya ito po yun, ito yung kahalagahan nito. Ngayon, ang hamon sa atin ng transfiguration ay transformation. Ibig sabihin, tayo mga nananampalataya kay Kristo, sumusunod kay Kristo, dapat meron tayong ginagawa para baguhin ang ating, alin ang babaguhin? Ang kulay, ang buhok, ang kilay, ang ilong. Alin ang babaguhin? Ugali po, ugali. No, yung asal. Anong ugali dapat ang makita sa atin? Ugaling, ano ba tayo? Kristiyano. Ugaling Kristiyano. Pag sinabing ugaling Kristiyano, ugali ni Kristo. Yan nga ba ang nakikita sa atin? Di ba ang laking katanungan? Siguro sasabihin natin, minsan, Father, minsan, pero madalas, ugaling tao raw. Alam ko, tao naman tayo. Alam na, tama ka, ugaling tao. Kasi minsan o madalas sa tao, kapag siya ay nag-iiba na yung yung ugali niya, kaya nga ang tawag natin sa mga di ba? Yung pinapatay na tao, brutal. Kasi alam niyo ibig sabihin ng brute? Hayop ang ibig sabihin ng brute. Sige, tignan mo sa cellphone mo. I-google mo yung brute. Lalabas dyan. Ang katulad niyan ay hayop. Minsan, ganyan ang nagiging ugali ng tao. Kasi nga, punong-puno tayo ng ang daming hindi magandang ugali na hindi ugali ng isang Kristiyano. Kaya yun yung dapat natin baguhin sa sarili natin. Huwag ho tayo magturuan. Huwag ho tayong mag-point ng kung sino ang dapat magbago. Lahat ho tayo. Ang gagawin natin, aminin na ako ay makasalanan at handang magbago. Transformation. Kaya anong dapat gawin para magbago? Ano dapat gawin natin para magbago tayo na ugali? Alin ba babaguhin natin na ugali? Alam niyo yan. Sino magkaibigan dito magkatabi? Di magkakilala kayo. Sige, sabihin mo sa kanya anong dapat niyang baguhin. Di ba ang hirap? Alam niyo, dapat ganun ginagawa natin sa kapwa natin. Kasi ang nangyayari po, tinotolerate natin ang bawat isa. Kaya ang ginagawa kasi natin, basta ako hindi ako gumagawa ng masama, bahala ka. Hindi ho makakrisyanong ugali yan. We have to be Savior of our brothers and sisters. Pagpapaalala po. Sabihin natin, yun ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong kaibigan. Hindi mo yan katunay na kaibigan kapag hindi kanya sinasabihan
at pinangangaralan. Ang matalik na kaibigan, hindi ipinapahamak ang kanyang kaibigan. Amen po? Sinong hindi nag-amen? Bahala kayo. So ito po yun, ito yung sinasabi natin. Sabi ko nga, lahat po tayo yan. Kaya pakinggan natin. Sabi dito ano sabi ng siya ang aking pinakamamahal na anak, na hinihirang na anak, siya ang dapat ninyong pakinggan. Si Jesus lang po pakikinggan natin. Walang ibang boses po. Pero gumagamit ang Diyos ng boses ng tao. That's why we have to be the voice of our brothers and sisters to tell him and to tell her what to do. Hindi yung hindi yung ano yung tinatawag doon, yung pag nagsabi ka merong pangungutya, hindi po. And this is what it means to be a Christian. Ito yung gagawin nating pagbabago. Sa tulong ng Espiritu Santo, hindi ho natin kaya mag-isa. Hindi ko kaya kayong baguhin. Ang babago sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya, itong Kwaresma is panahon ng panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Paggawa ng mabuti sa ating kapwa. God bless us all. Sige po, tayo magpahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpaksakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kami dumadalangin sa iyo at ang aming tugon. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Paul na aming tagapangasiwang obispo, mga pare, diakono, relihiyoso at relihiyosa, gampanan nawa nila ng may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tupdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng naghihikahos, mga frontliners at kaming lahat na patuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal.
Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katikumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning, itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kami makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ng huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paolo na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yan, sabay-sabay tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Yesus. Sa
Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, hayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, darito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo ng may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon, tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for the parish announcement. Charis Kuwait is organizing a Lenten retreat in English on March 31st to April 2nd via YouTube Live. The retreat will be led by Father Josh Vitianical, VC, Director of the Lugos Retreat Center, India. Please see the notice board for more details. Signed by Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin. Thank you, brother. So ngayon ay tinatawagan natin yung mga kapatid natin na bibigyan natin ng token. Kasi meron na naman ng mga magfo-for good. Sino-sino nga sila? Si June, si Ivan ba yun isa? Si Ivan, si Pablo. Yan. Sila po yung mga kapatid nating naglilingkod at sila ay babalik na sa ating bansa. So maraming salamat. Akyat kayo rito. Maraming sa inyong paglilingkod na ginawa. Si Brother Pablo. Sige, bigay mo na. Salamat. Si June, si Ivan. Sige, akyat kayo. Balakpakan naman natin sila. God bless you. Sana gabayan kayo ni Lord sa inyong pang-araw-araw na buhay. At thank you very much sa services na binigay nyo sa ating parokya. At naway patuloy kayo maglingkod sa Kanya, sa kapwa, no? At nawa kayo ay ilayo sa anumang kapahamakan, lalo na sa virus. Ha? God bless you. God bless. Muli, palakpakan natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. Ingat po. Kanino isa? Dalawa yung kanya. Si Brother Pablo ay isa sa mga service ministers natin. Nagkaroon siya ng sakit, kaya pagdasal po natin siya. At siyempre, pagdasal po natin ang lahat ng mga kapatid natin, lalo na yung mga nahihirapan, no? Yung mga walang nagmamahal sa kanila at walang nagdadasal sa kanila. Pagdasal po natin. Ngayon, salamat sa mga naglingkod, sa ating choir, sa ating mga lectors, commentators, Eucharistic ministers, ang ating mga sakristan, kay Brother Mabs, sa ating mga technicians, sa service ministry. Salamat po sa inyong lahat at sa worship po, salamat. Sa inyo po, maraming salamat po sa inyo. Tayo na po, dasalin natin ang panalangin para sa sinod ng mga obispo. Narito po kami, O Espiritong Banal, natitipon sa iyong pangalan. Kayo ang tanging naming gabay. Manahan po kayo sa puso namin. Ituro ang daan na dapat tahakin at paano nararapat itong taluntunin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag nawa kaming gulo ay pagmulan. Niiligaw kami ng kamangmangan na pati pagkilos namin maapektuhan. Tulutan po ninyo kami magkaisa upang magkalakbay kaming sama-sama patungo sa walang hanggang buhay nyo nang di lumalayo sa tama at totoo. Ang biyayang ito inyo pong bigay, yayamang kayo, saan man at kailanman, ay Diyos na nagmamahal kaysa ng Ama, ng Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo, hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang manayang mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang,
Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Pasalamatan natin si Lord sa mga biyaya at pagpapala.